To all of the members of the Filipino Cebuano Business Club, a special hello to my good friend, Attorney Gus Go. I also want to say hello to several friends in the audience that I recognize. First of all, Mr. Bunji Lim from Rose Magazine. I also want to say hello to also MSME businessman doing business, our export, our real estate, our other sidelines, with John Soberano. I also recognize in the audience my good friend Caroline Leson na halin sa Iloilo sa Mount Inasal. They have a franchise here, Mount Inasal. To all the members of the Filipino Cebuano Business Club, friends, ladies and gentlemen, mayong pumili ng inyong tanan. First of all, I want to thank you for the invitation that you gave me. Nakok din ni Manong, and I'm very, very happy to be with you here in Park Mall this afternoon. You know, the micro, small, medium enterprises, amoy tingin ang sentro. Kayo ang nasa sentro ng ating ekonomiya. Nung nasa BPI ako, 95% ng lahat ng rehistrado of all registered businesses in our country are micro, small, and medium enterprises. Only a very small percent are the large enterprises. So, isasabi natin na ang micro and ang small enterprises, kayo talaga ang bumubuo ng Philippine economy. Wala ang ating ekonomiya kung wala kayo. Kaya nakintuwang ko na matanggap yung inyong imbitasyon na unang mag-meet tayo, na magsalita dito, magbigay ng maliit na mensahe, at saka para malaman ko din mula sa inyo kung paano kami makatulong sa Senado sa pamamagitan ng aking trabaho sa Chairman of Trade and Commerce Committee. May mga batas tayo na dapat pinapakailan ng gobyerno, pero kung kulang ang tulong ng gobyerno, kung malambot ang pag-implement ng gobyerno, nandyan si Marco Has, kasama ninyo, magpapadyak kung kailangan para maisulong ito na. You know, my heart is really with the micro and small enterprises. Because when I graduated from school, business school, ang trabaho ko, venture capital. Ibig sabihin ng venture capital, kami nagpopondo ng mga maliliit na negosyo. Nagpaputang kami, nag-i-invest kami sa kanila hanggang lumago sila at lumaki sila. So yan talaga ang trabaho ko. The first 10 years of my life, yan ang ginawa ko sa abroad, sa pagiging venture capitalist, na kung saan naghahanap kami ng mga maliliit na negosyo at pinupondohan namin, tinutulungan namin, nabibigyan namin ng access sa markets, sa technology, sa professional management, at kung ano pa ang maitulong namin para mapalago nila ang kanilang negosyo. I remember one small company, very small, wala kasi ng tindahan, idea
idea lang. Ang pangalan niya, si John Hendricks. Ang kanyang idea, simpleng-simple. Sabi niya na sa dami ng mga technology, may VCD, may DVD, may cable, may free TV, may cable TV. Lahat itong mga delivery mechanisms ng technology, lahat itong mga kailangan ng programs. So yung ginawa niya, sinangla niya yung bahay niya, binenta niya yung kotse niya, hiniwalayan niya yung asawa, hiniwalayan siya ng asawa niya. Kasi napaka-focus sa business niya. Ang ginawa niya, nabili siya ng mga short films sa mga eskwelahan sa Amerika. Sa Amerika, yung kanilang mga university doon, kung minsan may course on film, on creating literature and film. So binili niya yung produkto, yung mga thesis ng mga estudyante, binili niya. He accumulated all of this at tinawag niya yung kanyang produkto Discovery Channel. So, nakilala ko siya sa John Hendricks, nakita ko yung kanyang idea, pinondohan namin siya, naghanap kami, tumulong kami sa paghanap ng management experts para tulong sa kanya. Hindi niya alam kung kumikita siya o hindi, kaya kailangan matuto pa siya ng accounting kung sa bawat benta niya ng programa, kumikita siya. Anyway, the rest is history. Alam naman natin ngayon sa TV, yung Discovery Channel. Yan ang halimbawa ng aking trabaho. For 10 years, yan ang aming ginagawa. Maghahanap ng may mga idea, may mga maliit na negosyo at natutulungan para mapalaki nila yung kanilang negosyo at sa ganung paraan magtagumpay sila, marami silang magbibigay ng trabaho at maunlad na sila. Dito naman sa Pilipinas, naalala ko yung isang ginawa ko dito na mayroong isang kumpanya, siguro mga 70 na ang tindahan nila. Nandun sila sa, hindi na sila micro, hindi na sila small, pero kulang pa. Hindi pa sila establishado na big. Naghihingalo pa, hindi makahanap ng financing, yung kanilang factory, hindi pa bago masyado, yung mga equipment, mano-mano, at yung kanilang profit and loss, hindi pa masyado na regular. So, pinuntuhan namin ito, lumaki siya, hanggang naging 100 stores, nakabili na siya ng isang modernong komisari o malaking tindahan at nagay kami ng kapital hanggang naging public IPO na siya at kilala naman siguro sila, ito yung Jollibee Corporation. So, bago ako pumasok sa public service, ang trabaho ko talaga, ang kaalaman ko, ang training ko, ang mga ginagawa ko, nandun sa paghahanap ng mga maliliit na kumpanya at makatulong tayo sa kanila para mapalagot nila yung kanilang negosyo.